Sa isang gabing walang tigil ang buhos ng ulan, ang malawak na gusali ng unibersidad ay tila isang dambuhalang natutulog, payapa at nababalo ng katahimikan. Ang tanging maririnig lamang ay ang ritmikong patak ng ulan sa mabintana at ang marahang pakdra ng mop sa sahig. Isang tunog na nakmumula kay Marco habang nililinis niya ang pasilyo ngang departamento ngang panitikan. Sa gitna ngang kanyang gawain, isang sinak ng mainit na liwanag mula sa isang bahagyang bukas na pinto ang pumukaw sa kanyang pansin, ang pinto ngang opisina ni Profesor Elara. Dahil sa pag-usisa, marahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay halos walang tunog. Sumilip siya sa maliit na siwang at ang kanyang pahinga ay biglang napigil. Hindi libro o mga papel ang kanyang nakita. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng malambot na ilaw ng desk lamp, nakatayo si Profesor Elara, walang sapin sa paa. Ang kanyang sedan na bestidang kulay esmeralda ay yumayakap sa kanyang perpektong hubo. Marahang umuugoy sa isang himik na siya lang ang nakakarinig. Nakalugay ang kanyang mahabang buhok at ang kanyang balikat ay bahagyang nanginginig. Hindi ito isang imahe ang kalaswaan, kundi isang larawan ang kalungkutan. Isang napakagandang kalungkutan na puno ang pangungulila. Si Marco, na nakatago sa likod ng pinto, ay ramdam na ramdam ang malakas na kabo ng kanyang dibdib. Hindi niya kailanman nakita ang kanyang istriktong propesora sa ganitong kalagayan para siyang isang obrang sining na nakakulong. At si Marco, sa isang pagkakataon, ay natakpuan ang susi. Bigla siyang huminto sa kanyang pasayaw, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintanang basa ng ulan, isang butin ng luha, ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, ang pagnanasang umusbong sa puso ni Marco ay hindi para salaman, kundi isang matinding hangarin na pumasok sa kanyang mundo na yakapin ang kanyang mapamataas na kalungkutan. Dahan-dahan siyang umatras, dala-dala sa kanyang puso ang imahe, ganyang nga hubat na balikat at ang luhang iyon na hindi para sa kanya. Mula ng gabing iyon ni malakas na ulan, isang bagay ang nabago. Isang bagay na hindi kayang bigyan ng pangalan ngunit ramdam na ramdam sa bawat hibla ng pagkatao ni Marco. Ang silid-aralan na dati isang lugar lamang para sa pag-aral ay naging isang entablado at si Profesor Elara na dati isang iginagalang na guro lamang ay naging sentrong kanyang mundo. Bawat umaga, sa klase ng panitikan, sinusubukan niyang maging ordinaryong estudyante. Nakaupo siya sa kanyang karaniwang silya sa ikatlong hanay, may bukas na kwaderno at hawak na panulat, ngunit ang kanyang nga mata ay may sariling buhay, palaging bumabalik sa babaeng nakatayo sa harapan. Hindi na niya ito nakikita bilang si Ma'am Elara, ang dalubhasang propesora na may matalas na isip at medyo striktong pamamaraan. Sa halip, ang nakikita niya ay si Elara, ang babaeng sumasayaw sa gitna ng kanyang kalungkutan, ang babaeng may mga balikat na nanginginig at magaluhang tahimik na dumadaloy. Ang bawat kilos nito ngayon ay may bagong kahulugan. Ang paraan ng pagipit niya ng ilang hiblangang buhok sa likod ng kanyang tainga, ang bahagyang pagkunot ng kanyang no kapag may binabasa siyang tula, ang paraan ng paglalaro, kanyang nadaliri sa kuwintas na nakasabit sa kanyang lig. Lahat ng iyon ay tila mga lihim na mensahe na para lamang sa kanya. Si Elara, sa kabilang dako, ay nakaramdam din ng pagbabago. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang nga estudyante ay parang nga anino lamang mamukhang lumilipas sa bawat semestre. Ngunit ngayon, may isang mukha na laging hinahanap ngang kanyang gamata. Ang mukha ni Marco. Noong una, sinubukan niyang ipawalang bahala ito. Isang estudyante lamang siya, sinabi niya sa sarili. Ngunit hindi niya mapigilan. May kakaiba sa mga titik ni Marco. Hindi ito ang karaniwang paganga ng isang mag-aral o ang walang lamang tingin ng isang nababagot. Ang mata niya ay malalim, tila nakikita ang kaluluwa niya, tila naunawaan ang mga kalungkutang pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang profesional na ngiti at matatalinong pananalita. Naalala niya ang gabing iyon, ang pakiramdam na may nakamasit sa kanya. Sa halip na makaramdam ng takot o hiya, isang kakaibang ginhawo ang kanyang naramdaman, isang pakiramdam na sa wakas, may isang taong nakakita sa tunay na siya. Ang titik ni Marco sa klase ay parang papapatuloy ng katahimikan nila sa gabing iyon. Ito ay isang koneksyon na ipinagbabawal, mapanganib, ngunit sa gitna ng kanyang malamig at malungkot na buhay maasawa, ito ay isang apoy na hindi niya may wasang lapitan. Isang hapon, habang nasa
Kalagitnaan ng isang masiglang talakayan tungkol sa matula ni Pablo Neruda, naramdaman ni Elara ang bigat ng titik ni Marco. Naglalakat siya sa pagitan ng mga hanay nga upuan. Ang tunok ng kanyang takong ay marahang umaling-aungaw sa silit. Huminto siya malapit sa desk ni Marco. Ang kanyang boses ay napapatuloy sa pagbabasa ng isang linya mula sa tula. Gusto kong gawin sa iyo kung anong ginagawa ng taksibol sa mapuno ng seresa. Ang kanyang nga mata ay nakatingin sa libro, ngunit ang buong diwa niya ay nakatuon sa binatang tahimik na nakaupo sa kanyang tabi. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalo sa kanya. Isang kagustuhang subukan kung ang koneksyong nararamdaman niya ay totoo. Sa isang kilos na tila hindi sinasadya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay may bahid ng intensyon. Hinayaan niyang dumulas ang kanyang hawak na ballpen mula sa kanyang nga daliri. Ang tunog ng pakbaksak ng ballpen sa sahi ay tila napakalakas sa pandinig ni Marco, sapat na para putulin ang mahikang bumabalot sa kanya. Bago pa man makakilos si Elara, mabilis na yumuko si Marco upang kunin ito. Ang mundo niya ay biglang lumit, naging espasyo lamang sa ilalim ng kanyang desk. Nakita niya ang eleganteng sapatos ni Elara, ang perpektong arko ng kanyang paa at ang laylayan ng kanyang palda na bahagyang umangat. Kinuha niya ang ballpen at sa kanyang pag-angat, inabot niya ito sa kanya. Dun, sa sandaling iyon, ang kanilang nga kamay ay nakdikit. Ang balat niya sa balat nito, isang kislap ng kuryente, mainit at hindi inaasahan. Ang gumapang mula sa dulo ng kanyang nga daliri, umakyat sa kanyang braso at kumalat sa buong katawan niya. Ang balat ni Elara ay malambot at mainit, isang stak na kaibahan sa kanyang medyo magaspang na palat dahil sa trabaho. Nakita niya ang perpektong pagkakapintig ng kuko nito, isang madilim na pula na tila nangakit. Ang pagdikit na iyon ay marahil tumagal lamang ng isang segundo, ngunit para kay Marco, iyon ay isang kawalang hanggan. Mabilis na binawi ni Elara ang kanyang kamay, na parabang napaso. Isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa kanyang nga pisngi at mabilis siyang tumalikod. Napatuloy sa kanyang patuturo na may kaunting pangingini sa boses. Ngunit si Marco ay naiwang tulala, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi na niya narinig ang sumunod na sinabi ni Elara. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init na iniwan ng daliri nito sa kanyang kamay. Ang klase ay napatuloy. Ang makaklase niya ay walang kamalay-malay sa maliit na dramang nagana, ngunit para kay Marco, ang lahat ay nabago na. Nang matapos ang klase at mauwian na ang lahat, nanatili si Marco sa kanyang upuan, nakatitik sa kanyang kamay. Itinaas niya ito malapit sa kanyang muha at dahan-dahang inamoy. At doon nandun pa rin ang amoy ni Elara. Isang pinahalong amoy ng mamahaling pabango na tila bulaklak ng sampagwita at vanilla at ang malinis na amoy ng sabon. Ito ay isang amoy na sopistikado, pambabae at lubos na nakalalasing. Inamoy niya ito ng paulit-ulit na parabang sa paggawa nito ay may babalik niya ang sandali ng kanilang pagdampi. Ang bango na iyon ay isang multo, isang pangako ng isang mundo na malayo sa kanyang abang kalagayan. Sa buong araw na iyon, habang siya ay nag-aral sa library, habang siya ay kumakain ng kanyang simplang pananghalian, at kahit ng gabing iyon habang siya ay muling naglilinis ng pasilyo, ang halimuya ni Elara ay nanatili sa kanyang kamay. Isang matamis na paalala ng isang ipinababawal na koneksyon, isang lihim na apoy na nagsisimula pa lamang magliyap. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila isang multo na sumusunod kay Marco saan man siya magpunta. Isang alaalang nanunuot sa kanyang kamalayan, nag-iwan ng isang matamis at mapanganib na bakas. Ang simpleng pagdamping nga, kanilang nga kamay ay nabukas ng isang pinto sa kanyang isipan. Isang pinto patungo sa nga imahinasyong hindi niya dapat iniisip, mga pagnanasang alam niyang mali. Lumipas ang maaraw na ang kanyang atensyon sa klase ay watak-watak. Nakikinig siya sa mga leksyon ni Elara, ngunit ang mga salita ay tila hangin lamang na dumaraan. Ang pinapansin niya ay ang musika sa kanyang boses, ang paraan ng pakumpas ng kanyang nga kamay, ang kislap sa kanyang nga mata kapag may binabahagi siyang ideya na mahal niya. Ang kanyang essay para sa klase ay naging biktima ng kanyang kawalan ng fokus. Ang nga pangungusap ay magulo, ang nga ideya ay hindi buo. Alam niyang kailangan niya ng tulong, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam din niyang ang pangangailangang ito ay isa lamang perpektong dahilan. Isang dahilan upang muling makalapit sa kanya,
upang marinig ang kanyang boses na hindi para sa buong klase, kundi para lamang sa kanya. Isang hapon, pagkatapos ngang klase, habang unti-unti nang nauubos ang nga estudyante sa silid, pinili ni Marco ang kanyang nga paa na humakbang palapit sa mesa ni Elara. Ang bawat hakbang ay tila napakabigat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Ma'am Elara, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Pwede po ba akong humingi ng tulong sa essay ko? Naguguluhan po kasi ako sa tema. Si Elara, naabala sa paayos ng kanyang magamit, ay dahan-dahang naangat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay sinalubong ang mga mata ni Marco at sa isang saglit, tila huminto ang mundo. Ngumiti siya, isang maliit at pagod na ngiti. Sige Marco, pumunta ka sa opisina ko, may oras ako ngayon. Ang simpleng paksang-ayon na ayon ay tila isang gantimpala, isang paanyaya sa isang lihim na mundo. Ang opisina ni Elara ay isang santuaryong kaalaman. Ang ngapada ay napapalibutan ng mga estante na puno ng libro, ang amoy ng lumang papel at tinta ay nanunuwa sa hangin. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang maliit na florera na may isang bulala na rosas. Ang nga talulot nito ay nagsisimula ng malanta. Mayroon ding isang naka-frame na litrato. Isang larawan niya kasama ang isang mas matandang lalaki, marahil ang kanyang asawa. Ngumiti sila pareho sa litrato. Ngunit ang ngiti ni Elara ay tila hindi abot sa kanyang nga mata. Inanyayahan siya ni Elara na umupo sa silyang nasa harap ng niyang mesa, ngunit umiling ito. Dito ka sa tabi ko para mas madali nating makita ang papel. Sabi niya, itinuturo ang silyang nasa gilid ng kanyang mesa. Ang simpleng pagbabago sa posisyon ay nakdulot ng malaking pagkakaiba. Winasa nito ang formal na harang sa pagitan nila. Ngayon makatabi na sila, ang kanilang nga tuhod ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Isinuot ni Elara ang kanyang salamin sa pakbasa at kinuha ang papel ni Marco. Nakasuot siya ng isang puting blusang may mahabang manggas. Ang dalawang butones sa itaas ay hindi nakasara. Isang maliit na detalye na hindi sinasadya ngunit nagpapakita ng isang piraso ng kanyang balat, ang kanyang lik at ang perpektong kurba ng kanyang balagat. Habang binabasa niya ang essay, ang kanyang daliri ay marahang sumusunod sa bawat linya. Si Marco naman ay hindi sa papel nakatingin, kundi sa kanya. Pinakmasdan niya ang paraan ng paggalaw ng kanyang nga labi habang tahimik niyang binabasa ang nga salita, ang paraan ng pakuno ng kanyang no sa ilang bahagi. Para kay Marco, si Elara ay isang tula na hindi niya kailanman lubos na mauunawaan, ngunit hindi siya magsasawang pakmasdan. Ang maideya mo ay maganda. Marco, sabi ni Elara, sa wakas ay binasak ang katahimikan. Pero kailangan mong ayusin ang daloy ng iyong argumento. Upang ipakita ang kanyang punto, inilapit niya ang kanyang silya. Ang espasyo sa pagitan nila ay halos nawala na. Ang init ng kanyang katawan ay nararamdaman na ni Marco. Isang init na tila dumadaloy sa hangin at yumayakap sa kanya. Itinuro ni Elara ang isang partikular na talata. Dito, sabi niya, at yumuko siya ng bahagya upang mas makita ang papel. Sa pagyuko niyang iyon, ang kanyang mahabang buhok na amoy bulala ng jasmine ay marahang dumampi sa pisngi ni Marco, isang dampi na magaan pa sa isang bulak. Ngunit ang epekto nito ay kasinlakas ng isang kidlat. Napatigil si Marco sa pahinga, ang kanyang buong katawan ay nanigas, ramdam niya ang hininga ni Elara sa kanyang lik, mainit at mabango. Ang kanyang boses ay isang bulong na lamang ngayon sa kanyang tainga, nagpapaliwanag tungkol sa mga pangungusap at talata. Ngunit ang isip ni Marco ay lumilipat na. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng sariling dugo, ang malakas na tibok ng kanyang puso, ang amoy ng kanyang buho ay nakalalasing. Isang halimuyak na pumuno sa kanyang nga sentido at nagtanggal sa lahat ng kanyang rasyonal na pag-isip. Mula sa malapit na distansyang iyon, nakita niya ang bagay na hindi niya napapansin sa malayo. Ang isang maliit na nunal sa ibabaw lamang ng kanyang balagat, ang pinong linya sa gilid ng kanyang mata. Ang natural na kintab ng kanyang labi na hindi nangangailangan ng kolorete. Siya ay totoong toto, isang babaeng may makapintasan, isang babaeng may malihim, at sa paningin ni Marco, siya ang pinakamagandang nilalang sa buong mundo. Marahil ay naramdaman ni Elara ang paninigas ni Marco o ang pagbabago sa hangin dahil dahan-dahan siyang lumayo, ibinalik ang maliit na espasyo sa pagitan nila. Ang kanyang profesional na maskara ay muling isinuot.
Subukan mong baguhin iyon, sabi niya. Ang kanyang boses ay medyo formal na ulit bagamat may bahid ng kaba. Sigurado akong kaya mo yan. Tumayo si Marco, pakiramdam niya ay para siyang lasing. Napasalamat siya, kinuha ang kanyang papel at naglakad palabas ng opisina na parang nasa alapaap. Wala siyang natutunan tungkol sa kung paano ayusin ang kanyang essay, ngunit natuklasan niya ang isang bagay na mas malalim, isang pagnanasang hindi niya na kayang itago o labanan. Nakatayo sa labas ng nakasaradong pinto ng opisina ni Elara, idinikit niya ang kanyang palat sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang nawawalang puso. Alam niya, sa sandaling iyon, na ang simpleng paghingingang tulong ay simula pa lamang ng isang mapanganib na paglalakbay, isang paglalakbay na hindi niya alam kung saan siya dadalhin, ngunit handa siyang tahakin. Ang alaala ng kanilang pagtatakbo sa opisina ang amoy ng kanyang buhok, ang init ng kanyang hininga ay naging isang sikretong apoy na naalap sa kaloban ni Marco. Bawat araw, lalo lamang lumalalim ang kanyang paghanga na unti-unting nagiging isang mapanganib na obsesyon. Ngunit kasabay ng paglago ng damdaming ito ay ang bigat ng katotohanan habang si Elara ay nabubuhay sa isang mundo nga libro, sining at karangyaan. Si Marco ay nakatali sa isang mundong puno ng pagtitiis. Ang kanyang pagiging estudyante sa umaga ay isa lamang bahagi ng kanyang buhay. Sa gabi, siya ay nagiging anino, isang manggagawang naglilinis ng mabakas ng ibang tao, lahat para lamang matustusan ang kanyang pag-aral at simpleng pamumuhay. Ang agwat sa pagitan ng kanilang nga mundo ay isang malalim na bangin na tila imposibleng tawirin. Si Elara, sa kanyang panig, ay hindi bulak sa katotohanan ito. Bagamat pilit niyang pinapanatili ang profesional na distansya, ang kanyang nga mata ay laging nakamasit. Isang gabi, habang nahahanda siyang umuwi, nakita niya si Marco sa dulo ng pasilyo, masusing nililinis ang sahig. Ang pagod ay malinaw na nakaguhit sa mukha nito. Napansin niya ang kupas na kulay ng suot nitong t-shirt at ang luma nitong sapatos na goma na ang nga gilid ay nagsisimula ng bumuka. Isang kirot ang tumusok sa puso ni Elara. Hindi ito awa. Ito ay isang bagay na mas malalim. Sa pagod ni Marco, nakita niya ang refleksyon ng sarili niyang patitiis, isang patitiis hindi sa material na bagay, kundi sa emosyonal na kawalan. Ang kanyang asawa ay nagbibigay sa kanya ng lahat ng bagay maliban sa isa ang atensyon at pag-aruga. At sa sandaling iyon, isang malakas na pagnanais ang umusbong sa kanya. Ang pagnanais na alagaan si Marco, napunan ang pagkukulang sa buhay nito sa paraang hindi mapunan ng sarili niyang asawa ang sa kanya. Kinabukasan, gumawa siya ng desisyon. Ito ay isang desisyong mapanganib, isang paglabak sa hindi nakasulat na alituntunin sa pagitan ng guro at estudyante, ngunit hindi na niya ito mapigilan. Pagkatapos ang klase, tinawag niya si Marco. Hinintay nilang maubos ang gataw sa silid hanggang sa silang dalawa na lamang ang natira. Ang katahimikan ay nabasa lamang ng mahinang ugong ng aircon. May kinuha si Elara mula sa kanyang bag, isang puting sobrang walang marka. Ang kanyang nga kamay ay bahagyang nanginginig. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinang ngunit malinaw. Mayroon akong para sa iyo. Inabot niya ang sobre. Naalangang tiningnan ito ni Marco bago tumingin sa kanyang mga mata. Ano po ito, ma'am? Tanong niya, puno ngang pagtataka. Isang special grant, mabilis na sagot ni Elara. Iniwasan ang kanyang titik mula sa isang anonymous donor para sa mga estudyanteng may natatanging galing at dedikasyon at ikaw ang napili ng departamento. Ang salitang iyon ay tila pinraktis, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay naglanta sa kanyang kasinungalingan. Alam nilang pareho na walang grant, walang donor, walang departamento. Ito ay galing sa kanya. Binuksan ni Marco ang sobre at nakita ang laman nitong nga bagong parang papel. Isang halagang sapat na para bayaran ang kanyang matrikula para sa buong semestre. At may sobre pa. Mabilis niyang isinara ito at itinulak pabalik kay Elara. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po ito matatanggap, sabi niya. Ang kanyang boses ay matigas dahil sa nasaktang pride. Nakakahiya po. Ang pagtanggi ni Marco ay tila isang sampal kay Elara. Ngunit sa halip na magalit, isang malambot na ekspresyon ang gumuhit sa kanyang muha. Hinawakan niya ang kamay ni Marco na nakapatong sa sobre. Ang kanyang pahawa ay mainit at marahan. Marco, pakiusa, bulong niya.
Huwag mong isipin yan. Huwag mong isipin na ito ay limos. Tumingin siyang diretso sa kanyang nga mata at sa pagkakataong ito, ang lahat ng pakukunwari ay nawala. Isipin mo na lang na ito ay isang investment. Isang investment sa isang napakatalinong tao. Naniniwala ako sa iyo, Marco. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Ang huling masalita naniniwala ako sa iyo ang siyang bumasa sa pada na itinayong ang pride ni Marco. Walang sinuman ang nagsabi sa kanya niyon nun. Ang marinig ang masalitang iyon mula sa babaeng lihim niyang hinahangaan ay mas mabigat pa kaysa sa perang nasa loob ngang sobra. Dahan-dahan, binawi niya ang kanyang kamay, hinayaang manatili ang sobra sa mesa. Ang kanyang patangga ay tahimik, ngunit ito ay isang kasunduang nakbikis sa kanila sa isang bagong paraan, isang paraan na mas komplikado at mapanganib. Kinagabihan, hindi mapakali si Marco. Ang presa kanyang bulsa ay tila isang apoy. Hindi niya ito magamit para sa matrikula. Pakiramdam niya ay isang panloloko iyon. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya panagagawa sa buong buhay niya. Napunta siya sa isang malaking department store, isang lugar na karaniwan ay dinadaanan niya lamang. Sa loob, napapaligiran ng mamamahaling damit at maningning na ilaw, naramdaman niya ang kanyang pagiging dayuhan. Ngunit ang alaala ng mga salita ni Elara ay nabigay sa kanya ng lakas ng loob. Nahanap siya, hindi ngang isang bagay na praktikal, kundi ngang isang bagay na maganda, isang bagay na magpaparamdam sa kanya na karapat-dapat siya sa paniniwala ni Elara. Natapon niya ang isang long sleeve na polo, kulay navy blue, gawa sa isang talang malambot at makinis. Ito ay simple ngunit elegante. Nang isukat niya ito sa fitting room at tumingin sa salamin, isang ibang Marco ang kanyang nakita. Hindi ang pagod na janitor, hindi ang mahirap na estudyante. Nakita niya ang isang lalaking may dignidad, isang lalaking may potential. Binayaran niya ito gamit ang isang piraso ng pera mula sa sobra at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kapangyarihan at kalayaang dulot ng pera. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit at halos walang lamang kuwarto, isinyot niyang muli ang bagong polo, humarap siya sa basa na salamin na nakasabit sa kanyang pada. Ang damit ay perpekto ang lapat sa kanyang katawan. Hindi na ito isang simpleng kasuotan, ito ay naging isang simbolo. Sa pagsusuot nito, pakiramdam niya ay suot niya ang pag-alaga ni Elara, ang kanyang pag-asa, ang kanyang lihim. Ito ay isang baluti laban sa kahirapan, isang uniforme para sa bagong papel na kanyang ginagampanan sa buhay ng babaeng nagbigay nito. Ang regalo na sa una ay tila isang tulong, ay naging isang tanikala, isang matamis na tanikalang masaya niyang isinuot, kahit na alam niyang maari itong ang maging dahilan ng kanyang pakbagsak. Ang bagong polong ibinigay ni Elara ay naging parang pangalawang balat ni Marco. Isinusuot niya ito sa ilalim ng kanyang lumang damit kapag nagtatrabaho, isang lihim na paalala ng koneksyon nila, isang pisikal na representation kang paniniwala ni Elara sa kanya. Ang damit na iyon ay nabigay sa kanya ang bagong kumpiyansa. Sa klase, mas naging aktibo siya, mas matalas ang kanyang sagot na parabang ang tela ang polo ay may dalang kapangyarihan at talino. Napansin ito ni Elara at sa kanyang mata, nakikita ni Marco ang isang kisla ng pahanga at marahil isang bagay na mas malalim, isang paangkin sa tagumpay na siya mismo ang napunla. Ang kanilang palitan ng tingin ay naging mas matagal, mas puno ng hulugan. Ang hangin sa pagitan nila ay kumakapal sa bawat araw, puno ng hindi sinasabing salita at mga damdaming pilit na itinatago. Isang gabi, habang si Marco ay nasa gitna ng kanyang karaniwang gawain sa paglilinis, dinala siya ng kanyang paa sa pasilyo kung saan naroon ang opisina ni Elara. Ang buong palapag ay tahimik na. Ang ilaw ay patay na maliban sa isa ang ilaw na nakmumula sa ilalim ng pinto ng opisina ni Elara. Nasanay na siyang makita itong bukas. Isang palatandaan na nag-overtime na naman ang propesora. Ngunit sa gabing iyon, may kakaiba. Hindi ang karaniwang katahimikan ng isang taong abala sa pababasa ang kanyang narinig, kundi ang pamilyar na tunog ng isang boses ang boses ni Elara. Ngunit may tono itong hindi pa niya naririnig dati. Ito ay matigas, puno, inanakit at sakit. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang salita ay tila may sariling pakpak, lumilipat palabas ng siwang ng pinto ay diretsong tumatago sa kanyang pandinig. Hindi ko maintindihan, Richard.
Pangako mo ito. Narinig niyang sabi ni Elara, ang kanyang boses ay nangingini sa pigil na galit. Isang mahabang katahimikan ang sumunod, marahil ay nakikinig siya sa sagot mula sa kabilang linya. Si Marco ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, ang hawa na basahan ay tila naging bato sa kanyang kamay. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na nanakaw ngang isang pribadong sandali na hindi para sa kanya. Trabaho! Lagi na lang trabaho! Tumaas ang boses ni Elara, punong sarkasmo. Kailan ba hindi naging trabaho? Anibersaryo natin ngayon, kung natatandaan mo pa. O baka pati iyon ay nakalimutan mo na rin sa damingang manumero at kontratang nasa isip mo. Ang bawat salita ay isang punyal at naramdaman ni Marco ang sakit sa likod ng maito. Naisip niya ang mamahaling damit ni Elara, ang kanyang magandang kotse, ang kanyang posisyon sa universidad, lahat ay tila walang halaga sa harap ng kalungkutang naririnig niya ngayon. At pagkatapos ay dumating ang mga salitang tuluyang bumasa sa puso ni Marco. Pera! 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 Puro na lang pera! Sigaw ni Elara. Ang kanyang boses ay basa na dahil sa paiyak. Buong buhay ko, binibigyan mo ako ng pera na para bang iyon ang solusyon sa lahat. Hindi ko kailangan ng pera mo, Richard. Kailangan kita. Ang linyang iyon ay tumama kay Marco na parang sampal. Ang pera. Ang mismong bagay na ibinigay sa kanya ni Elara. Ang bagay na labis niyang pinahalagahan ay ang mismong bagay na kinasusuklaman nito dahil iyon ang ipinapalit sa pagmamahal na kanyang inaasam. Ang sobrang ibinigay sa kanya ay hindi lang pala isang regalo, ito ay isang simbolo ng kabiguan ni Elara, isang paglilipat ng bagay na sagana sa kanya ngunit wala namang halaga. Isang malakas na kalabo ang kanyang narinig. Marahil ay ibinaksa ni Elara ang telepono. Pagkatapos nun, isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat at mas masakit kaysa sa mga sigaw kanina. Naisip ni Marco na umalis, na tumakbo palayo at makpanggap na walang narinig. Ngunit ang kanyang mapa ay tila nakapako sa sahig. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang pumigil sa kanya, isang halo ng paalala at isang pagnanais na manatili na maging isang tahimik na saksi sa kanyang kalungkutan. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas si Elara. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. May mga bakas ng luha sa kanyang nga pisngi at ang kanyang nga mata na karaniwang matalas at puno ng talino ay ngayon ay puno ng pagod at sakit. Nakita niya si Marco na nakatayo ron. Hawak pa rin ang basahan na parang isang estatwang nahuli sa akto. Ang kanilang nga mata ay nagtakpo at sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Walang gulat sa mga mata ni Elara. Walang hiya. Walang pakukunwari. Tila inaasahan na niyang nandun si Marco. Ang kanyang tingin ay isang tahimik na pag-amin, isang patanggap na ang kanyang sikreto ay hindi na kanya lamang. Hindi nagsalita si Marco. Ano nga ba ang sasabihin niya? Ang anumang salita ay magiging mura at walang laman. Sa halip, ang tanging naibigay niya ay ang kanyang tingin, isang tinging puno ngang pag-unawa, ngang simpatiya, ngang isang kalungkutang sumasalamin sa sarili niyang nga pinagdaanan. Hindi niya kailangang magtanong kung okay lang ba ito. Malinaw sa kanyang nga mata na hindi. At sa katahimikang iyon, naramdaman ni Elara ang isang bagay na hindi naibigay sa kanya ng kanyang asawa sa telepono, ang pakiramdam na may nakaintindi. Tumango lang si Elara, isang bahagya at malungkot na pagtango. Bago siya nagsimulang maglakad palayo sa madilim na pasilyo, ang kanyang nga balikat ay nakakuba sa bigat ng kanyang dinadala. Naiwan si Marco na nakatayo ron, pinamamasdan ang kanyang papalayong anyo. Ang imahan ng kanyang kalungkutan ay mas malinaw pa kaysa noong gabing nakita niya itong sumasayaw. Ngayon, hindi na siya ang Propesora Elara, ang nedostigimaya na guro. Siya na si Elara, isang babaeng nasasaktan, isang babaeng uhaw sa pagmamahal. At si Marco, ang hamak na estudyante at janitor, ay hindi na lamang isang tagahanga. Siya na ngayon ang tagapag-ingat ng kahinaan ni Elara, isang responsibilidad na masaya niyang inako, isang pasaninahan din niyang buhatin, kahit na alam niyang maari nitong durugin silang dalawa. Ang insidente ng pag-usap sa telepono ay naging isang hindi nakikitang tulay sa pagitan ni Marco at Elara. Winasa nito ang natitirang pader ng formalidad at pinalitan ng isang tahimik na paunawa, isang lihim na ibinabahagi nilang dalawa lamang. Sa mga sumunod na linggo, ang kanilang nga interaksyon ay nabago. Ang simpleng pakbati sa pasilyo
ay may kasama ng makahulugang tingin. Ang kanyang ngangiti sa klase ay tila para lamang sa kanya. Ang gabi-gabing presensya ni Marco sa labas ng kanyang opisina ay hindi na isang pagkakataon, kundi isang inaasahang ritual. Hihinto siya sa kanyang paglilinis at lalabas si Elara para mag-unat ng katawan at sa loob ng ilang minuto, mag-usap sila tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan ang panahon, isang libro, isang pelikula ngunit ang tunay na usapan ay nangyayari sa kanilang mga mata, sa espasyo sa pagitan ng kanilang mga salita. Isang partikular na gabi, ang hangin ay tila mas mabigat, mas siksik sa mga hindi nasasabing damdamin. Natapos na ni Marco ang kanyang trabaho sa buong palapa at ang opisina na lamang ni Elara ang natitirang may ilaw. Nagdadalawang isip siyang kumato, ngunit tila may sariling isip ang kanyang kamay at marahan itong tumutok sa nakabukas na pinto. Nakangat ng tingin si Elara mula sa mga papel na kanyang binabasa. Ang pagod ay bakas sa kanyang mukha, ngunit isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang nga labi nang makita siya. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing. Tapos ka na ba? Tumango si Marco. Opo, ma'am. Pauwi na rin po sana. Tinitignan ko lang po kung kailangan ninyo ng tulong. Tumingin si Elara sa paligid ng kanyang opisina na parabang may hinahanap. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang mataas na estante ng libro sa isang partikular na aklat na nasa pinakatuktok. Hay! Buntong hininga niya. Sabay unat ng kanyang nga braso na nagpatingkat sa kurba ng kanyang katawan. Kanina ko pa gustong kunin ang librong iyan, pero pagod na ako. Ayoko namang tumayo sa upuan. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang mata ay may halong pagod at pakiusap. Pwede mo ba akong tulungan? Ang simpleng pabo na iyon ay napadala ng kuryente sa buong katawan ni Marco. Ito na ang pagkakataong pinakahihintay niya. Isang paa niya yun na pumasok sa personal na espasyo nito. Sige po, ma'am. Alin po ba? Formal niyang sagot. Pilit itinatago ang pananabi sa kanyang boses. Pumasok siya sa loob ng opisina. Ang amoy ng lugar ay pamilyar na sa kanya ang pinahalong amoy ng libro, kape, at ang kakaibang pabango ni Elara. Itinuro ni Elara ang isang makapal na libro na may kulay pulang pabalat. Isang koleksyon ng matulo ng paibi na basa ni Marco ang pamagat. Kumuha siyang isang mabigat na silyang yari sa kahoy at maingat na inilagay sa harap ng estante. Sa kanyang paakyat, nagbago ang kanyang pananaw. Mula sa itaas, kitang-kita niya ang tuktok ng ulo ni Elara, ang perpektong pakakahating ang kanyang itim na buhok. Nakatayo ito sa ibaba niya, napakalapit na parabang sinisigurong hindi siya mahuhulog. Ang lapit nilang iyon ay nagpapakaba sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay para abutin ang libro. Sa kanyang pag-inat, napalapit ang kanyang mukha sa buhok ni Elara. Aton, sa sandaling iyon, nilanghap niya ang kanyang halimuyak. Hindi lamang ito ang pabangong na amoy niya sa kanyang kamay nun. Ito ay mas komplikado, mas personal. Ito ang amoy ng kanyang balat. Ang init na namumula sa kanya. Ang malinis na amoy ng kanyang shampoo. Lahat ay humahalo sa amoy ng libro at ng gabing iyon. Ito ang amoy ng babaeng hinahangaan niya at ito ay lubos na nakalalasing. Naabot na niya ang libro. Ang kanyang daliri ay dumadampi na sa matigas na pabalat nito nang biglang gumalaw ang silyang kanyang kinatatayuan. Isang paa nito ang dumulas ng bahagya sa makintab na sahig at sa isang iglap nawalan siya ang balanse. Isang maikling sigaw ang kumawala sa kanyang bibig at ang kanyang katawan ay nagsimulang bumaksa paatras. Ang sumunod na nangyari ay tila naganap sa loob ng isang panaginip. Sa isang kilos na puno ng liksi at insting gumalaw si Elara, hindi siya sumiga. Sa halip, humabang siya pasulong at sinalo ang kanyang bumabagsak na katawan. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na pumulupo sa baywang ni Marco mula sa likuran at ang kanyang katawan ay idiniin niya sa kanyang likod upang maging panimbang. Ang oras ay tila bumagal hanggang sa halos huminto. Ang unang naramdaman ni Marco ay ang pagkabigla, pagkatapos ay ang init. Ang init ng katawan ni Elara na tumatagos sa manipis na telengang kanyang pulong. At pagkatapos, naramdaman niya ito isang bagay na malambot, isang bagay na hindi may kakaila, na dumidiin sa pagitan ng kanyang paypay, ang dibdib ni Elara. Ang pakiramdam na iyon ay isang paksabo sa kanyang sentido, isang ipinagbabawal na sensasyong nakpadalangang kitla sa bawat sulok ng kanyang katawan. Ramdam niya ang pisngi nito na nakadikit sa kanyang likod.
Ang mabilis na tibok ng puso nito na tila nakikipakarera sa sarili niyang puso. Ang sandaling iyon ay tumagal marahil ng 3 segundo lamang. Ngunit para kay Marco, iyon ay isang buong buhay. Isang buhay ng pagnanasa ng paasam. Lahat ay natupa sa isang iglap. Nang makuha na niya muli ang kanyang balanse, dahan-dahang bumitaw si Elara na parabang napaso sa init ng kanilang pakdidikit. Ang mahika ay nabasa at ang naiwan ay isang nakabibinging awkward na katahimikan. Magingat ka, bulong ni Elara. Ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig. Hindi siya makatingin ng diretso kay Marco. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang pahinga ay mabilis. Dahan-dahang bumaba si Marco mula sa silya. Ang kanyang ngabinti ay nanginginig pa. Iniabot niya ang libro kay Elara. Ang kanilang mga daliri ay muling nadampi. At ang kuryenteng naramdaman nila noon ay bumalik. Mas malakas at mas mapanganib ngayon. Salamat, halos pabulong na sabi niya. Pasensya na po. Salamat po. Na mamadaling sagot ni Marco. Kinuha ang kanyang mga gamit at halos takbuhin ang daan palabas ng opisina. Kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang huminga. Naiwan si Elara sa gitna ng kanyang tahimik na opisina. Yakap-yakap ang libro. Hinawakan niya ang kanyang braso. Ang kanyang puso ay kumakabo pa rin ng mabilis. Natatakot siya, ngunit sa ilalim ng takot na iyon, may isang damdaming nakalap, isang katuwaan, isang pakiramdam na siya ay buhay na buhay. Sa labas, sa malamig na pasilyo, sumandal si Marco sa pada, pumikit at huminga ng malalim. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maalis ang pakiramdam. Ang multo ng katawan ni Elara na nakadikit sa kanyang likod. Ang alaala ng init, ng lambot at ng halimuyak na tuluyan ng bumiha sa kanya, isang amoy na mananatili sa kanya mapakailanman. Ang alaala ng kanilang pagdidikit ay naging isang lagnat na hindi mapawi sa dugo ni Marco at Elara. Para kay Marco, ito ay isang patikim ngang, isang ipinagbabawal na paraiso, isang sandaling nagbigay sa kanya ngang tapang na mangarap ngang, mabagay na hindi dapat. Para kay Elara, ito ay isang pagising. Ang aksidenteng padyakap na iyon ay napaalala sa kanya na siya ay isang babae pa rin. May katawang nangungulila sa haplos, may pusong uhaw sa kalingam nga bagay na matagal nang ipinakait sa kanya ng kanyang abalang asawa. At sa linggong iyon, umalis na naman ang kanyang asawa para sa isang business trip sa ibang bansa. Iniwan si Elara sa isang malaki at tahimik na bahay, isang marangyang kulungan kung saan ang tanging kasama niya ay ang maanino at ang alingaw-ngaw ng kanyang sariling kalungkutan. Sa bawat gabing nag-isa, lalong tumitindi ang kanyang pangungulila. Ang malamig na espasyo sa kama sa kanyang tabi ay isang malupit na paalala ng kanyang sitwasyon. Ang alaala ng mainit na katawan ni Marco na nakadikit sa kanya ay paulit-ulit na bumabali. Isang multo na sa halip na takutin siya ay lalo pang napaalap sa isang natutulo na pagnanasa. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang sala, napapaligiran ng mga mamahaling bagay na walang buhay, gumawa siya ng isang mapuso na desisyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang daliri ay nangingini habang hinahanap ang pangalan ni Marco. Ang kanyang rasyonal na isip ay sumisigaw ng huwag. Ngunit ang kanyang malungkot na puso ay bumubulong ng bakit hindi. Matapos ang ilang sandali ng pag-ailangan, pinindot niya ang call button. Si Marco ay nahahanda ng matulog sa kanyang mali na kwarto nang biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Nang makita niya ang pangalan ni Elara, ang kanyang puso ay biglang kumabo ng napakabilis. "Hello, ma'am?" Sagot niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Marco, pasensya na sa abala." Ang boses ni Elara sa kabilang linya ay iba. May pangingini dito. Isang kahinaang hindi niya karaniwang ipinapakita. Nasa bahay na kasi ako, pero may naiwan akong napaka-importanteng folder sa opisina. Para sa lecture ko bukas, hindi ako mapakali. Pwede mo bang tingnan kung nasa ibabaw lang ng mesa ko? Isang kulay asul na folder. Ang dahilan ay napakanipis. Halos isang biro. Isang propesoro na tatawa sa isang estudyante janitor sa gitnang gabi para lamang sa isang folder. Alam ni Marco, sa kaibuturan ng kanyang pakataw, na hindi ito tungkol sa folder. Ngunit ang pangingini sa boses ni Elara, ang paanyaya na nakatago sa likod ng kanyang salita ay isang sugal na handa siyang tayaan. "Sige po, ma'am," sagot niya. Ang kanyang sariling boses ay medyo namamaos.
Papunta na po ako. Ang kanyang paglalakat pabalik sa unibersidad ay tila isang paglalakbay sa ibang dimensyon. Ang nga pamilya na Pasilio ay ngayon ay nababalot ng misteryo at pangako. Ang bawat hakbang niya ay isang hakbang palayo sa kanyang simpleng buhay at isang hakbang palapit sa isang mapanganib at hindi tiyak na hinaharap. Ang kanyang puso ay sabay na pinupuno ng pananabik at takot. Ano ang naghihintay sa kanya? Bakit siya pinapunta ron? Pagdating niya sa opisina ni Elara, nakita niyang bahagyang nakaawang ang pinto, eksakto tulad ng gabing una niya itong nakitang sumasayaw. Dahan-dahan niyang itinula ito. Ma'am Elara? Tawa niya sa mahinang boses. Walang sagot. Ang silid ay walang tao. Ang tanging ilaw ay nakmumula sa screensaver ng kanyang computer na nakbibigay ng isang malamlam at asul na liwanag sa buong kwarto. Ang hangin ay mabigat. Puno nga amoy ni Elara at ng isang pakiramdam ng paabang. Lumapit siya sa mesa, hinahanap ang sinasabing asul na folder. Ngunit wala siyang nakita. Ang mesa ay malinis at mayos, maliban sa isang bagay. Sa tabi ng isang salansan ng mga libro, may isang eleganteng paperback mula sa isang mamahaling tindahan ng damit panloob. Ang pangalan ng brand na nakasulat sa gintong letra ay tila nang iinis sa kanya. Ang kanyang kuryosidad ay naalap. Bakit ito narito? Sa una ay naatubili siya. Ito ay isang paglaba sa kanyang privacy. Ngunit ang tawa sa telepono, ang kakaibang sitwasyon, lahat ay natula sa kanya. Sinabi niya sa sarili na baka nasa loop ngang back ang folder. Isang manipis na dahilan, ngunit sapat na. Dahan-dahan, ipinasok niya ang kanyang kamay sa loop ng paperback. Ang kanyang daliri ay hindi papel ang nahawakan, kundi isang bagay na hindi kapanipaniwalang malambot at makinis. Sutla. Dahan-dahan niyang inilabas ito. Sa malamlam na liwanag ng monitor, ang bagay ay tila kumikinang. Ito ay isang nightgown. Isang damit pantulo na kulay krima, gawa sa pinakamagandang satin. Ang disenyo nito ay simple ngunit lubos na mapangakit manipis na ma-strap, isang mababang finik na may palamuting pinong puntas, at ang tela ay tila dumadaloy na parang likido. Ito ay isang kasuotang nilikha hindi para sa pagtulok, kundi para sa pangakit. Napaluno si Marco. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Ang lahat ng pakukunwari ay biglang naglaho. Walang folder. Hindi ito aksidente. Ito ay si Nadia. Inilagay ito ron para makita niya. Isang mensahe na mas malinaw pa sa kahit anong salita. Ang kanyang isipan ay biglang napuno nga imahe. Nakita niya si Elara. Suot ang nightgown na ito. Nakita niya ang paraan ng payakap ng tela sa bawat kurbang ng kanyang katawan, ang paraan kung paano lilitaw ang kulay krema sa kanyang balat. Naisip niya ang pakiramdam ngang satin sa ilalim ngang kanyang nga daliri. Ang kanyang pahinga ay naging mabilis at mababaw, at isang init ang kumalat sa kanyang buong katawan. Ito ay isang panyanasang napakatindi, halos masakit. Siya ay sabay na nabiyani at natakot. Ang laro ay nagbago na. Hindi na ito isang laro ng matingin at aksidenteng pagdampi. Ito na ang totoong bagay. Si Elara ay gumawa ng ang kanyang galaw. Isang matapang at desperadong galaw. Inilagay niya ang lahat sa mesa. At ngayon, nasa kamay na ni Marco ang desisyon. Nangingini ang kanyang makamay habang maingat niyang ibinabalik ang nightgown sa loob ng paper bag na parabang ito ay isang sagradong bagay na bawal hawakan. Tumayo siya sa gitna ng tahimik na opisina. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ano ang gagawin niya? Ang pag-alis ay nangangahulugang pagtanggi sa kanyang paanyaya. Ang pananatili, ang pagtugon, ay nangangahulugang pagpasok sa isang relasyong walang kasiguraduhan at puno ng panganib. Nakatayo siya sa isang sangangdaan. Ngunit habang nakatiti siya sa paper bag, ang imahangang kulay krimang nightgown ay nakaukit na sa kanyang isipan. Isang simbolo ng panyanasa at ng isang pangakong hindi na niya kayang talikuran. Alam niya sa sandaling iyon na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Nangingini ang kamay ni Marco habang maingat niyang isinasara ang pinto and opisina ni Elara. Dala-dala ang sikretong imahe ang kulay kremang nightgown. Ang katahimikan ng unibersidad ay tila isang malakas na sigaw sa kanyang tainga. Bawat anino ay tila isang saksi sa kanyang paglaba. Naglakad siya papalabas ng gusali. Ang isip ay isang magulong bagyo ng pagnanasa, takot, at pag-alinlangan. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito?
Isang paanyaya ba iyon, isang pagsubok, o isang desperadong sigaw ng isang malungkot na kaluluwa? Habang nakatayo siya sa ilalim ngang isang poste ngang ilaw sa labas, naramdaman niya ang unang patak ng ulan sa kanyang pisngi. At kasabay ngang pagbuhos ng ulan, nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Nangingini niyang kinuha ito. Isang mensahe mula kay Elara. Ang kanyang puso ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Binuksan niya ang mensahe. Marco, salamat sa pagpunta. Pasensya na, nahanap ko na pala yung folder sa isa kong bag. Nakaabala pa ako. Ang salitang folder ay nasa loop ngang mapanipi. Isang maliit na detalye, ngunit isang malinaw na pag-amin. Isang pag-amin na alam nilang pareho na kasinungalingan lang ang lahat. Tinitigan ni Marco ang mensahe, hindi alam kung ano ang isasagot. Ang isang simpleng, okay lang po ay tila isang pawawakas sa kung anumang sinisimulan nila. Bago pa siya makapag-type, isa pang mensahe ang pumasok. Biglang bumuhos ang ulan. Nasaan ka na? Baka maabutan ka. Kung gusto mo, pwede kang sumilong dito sa apartment ko. Malapit lang, magtitimpla ako ng mainit na saa. At pagkatapos, kasunod ng mensaheng iyon, isang lokasyon ang ipinadala. Ang address ng isang mamahaling kondominium sa sentro ng siyudad. Wala ng laro. Wala ng pakukunwari. Ito na. Isang direkta at hindi mapakakamalyang paanyaya. Ang paulan ay tila isang senyalis mula sa tadhana. Isang paulit ngang gabing una niyang nasilayan ang kanyang kalungkutan, ngunit ngayon, hindi na siya isang tagamasik mula sa malayo. Inaanyayahan na siyang pumasok sa loob ngang bagyo. Nakatayo sa gitna ngang umuulan. Si Marco ay nahaharap sa pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. Ang isang daan ay pabalik sa kanyang maliit na kwarto, sa kanyang simpleng buhay, sa kalitasan. Ang kabilang daan ay patungo sa address na nasa kanyang telepono, patungo kay Elara, patungo sa isang hinaharap na puno ng pagnanasa at panganib. Ipinikit niya ang kanyang mata, hinayaang mabasa ng ulan ang kanyang mukha. At sa kanyang isipan, ang tanging nakikita niya ay ang kulay kremang nightgown. At sa sandaling iyon, alam na niya ang kanyang sagot. Naglakad siya, hindi pabalik kundi pasulong. Ang biyahe papunta sa kondominium ni Elara ay tila isang panaginip. Ang mailaw ngang siyudad ay kumikinang sa basang kalsada. At bawat gusaling kanyang nadadaanan ay tila isang paalala ngang mundong hindi para sa kanya. Ang condominium building ay isang toreng salamin at bakal, isang monumento ngang karangyaan. Ang doorman na nakasuot ng uniforme ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang bahagyang basang damit at lumang sapatos ay isang malinaw na senyalis na hindi siya kabilang doon. Ngunit nang sabihin niya ang pangalan ni Elara at ang unit number, ang doorman ay magalang na tumango at itinuro siya sa elevator. Ang pagsakay sa elevator ay isang paakyat hindi lamang sa mga palapak kundi sa isang bagong antas ng katotohanan. Sa bawat pagtaas, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na ang punto kung saan wala ng balikan. Pagbukas ng pinto ang elevator, bumungat sa kanya ang isang tahimik at naka-icon na pasilyo na may malambot na carpet. Nahanap niya ang pinto ang apartment nito. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili at itinaas ang kanyang kamay upang kumatok. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang daliri sa kahoy, ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Nakatayo roon si Elara na parabang kanina pa siya hinihintay. Ang kanyang itsura ay napahinto sa paghinga ni Marco. Wala ang kanyang profesional na kasuotan, wala ang kanyang salamin sa mata. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na seda na roba na maluwa ngunit bakas pa rin ang hubong ng kanyang katawan sa ilalim nito. Ang kanyang buho ay nakalugay, bahagyang base pa, na napapahiwatig na kaliligo niya lang. Wala siyang suot na pampaganda, at sa kanyang kahubaran, mas lalo pang lumabas ang kanyang natural na ganda. Mukha siyang mas bata, mas mahina, at hindi kapani-paniwalang kaakit-akit. Sa pagbukas ng pinto, isang alon ng amoy ang sumalubong kay Marco, ang amoy ng kanyang tahanan. Ito ang pamilyar na pabango ni Elara, ngunit ngayon ay may halo ng amoy ng bagong timplang saa, ngang malinis na labada, at isang bagay na hindi niya mapangalanan ang amoy ng personal na espasyo nito, ang amoy niya mismo. Ito ang pinaka-intimate na bagay na kanyang naranasan at ito ay lubos na nakabibiyani. Pumasok ka? Bulong ni Elara.
Ang kanyang boses ay malambing at bahagyang nanginginig. Pumasok si Marco. Ang apartment ay eksakto tulad ng kanyang inaasahan. Maluwag, moderno at pinalamutian ng mamahaling kasangkapan. Ngunit mayroon itong lamig, isang pakiramdam ng kawalan ng buhay. Ang mga kasangkapan ay tila hindi nagagalaw. Ang mga pader ay kulang sa personal litrato. Ito ay isang magandang bahay, ngunit hindi isang masayang tahanan. Naramdaman ni Marco ang kanyang sariling pagkailang. Ang kanyang basang sapatos ay tila dumudumi sa malinis na sahig na gawa sa kahoy. Huwag mong alalahanin yan, sabi ni Elara na tila nabasa ang kanyang isip. Isinara niya ang pinto sa likuran ni Marco. Ang tunog ng peklik ng lock ay isang hudyat. Isang tunog na nagsasabing sila na lamang dalawa, nakakulong sa kanilang sariling mundo, malayo sa mamapanghusgang mata ng lipunan. Wala na ang propesora at ang estudyante. Ang natitira na lamang ay isang lalaki at isang babae, mag-isa sa gitna ng gabi, sa gitna ng bumubuhos na ulan, sa bingit ng isang bagay na magbabago sa kanilang buhay mapakailanman. Huminto ang pag-ikot ng mundo, at ang tanging umiiral ay ang kuryenteng dumadaloy sa hangin sa pagitan nilang dalawa. Nakatayo sila roon, ilang talampakan ang layo sa isa't isa, ngunit ang kanilang kaluluwa ay tila nausap na. Natatanong ng isang tanong na pareho na nilang alam ang sagot. Ang tunog na patlik na lock na pinto ay umaling-aungaw sa tahimik na apartment, isang pinal na hudyat na naghihiwalay sa kanila mula sa mundo sa labas. Sa loob ng apat na sulok ng gapader na iyon, sila ay malaya mula sa kanilang titulo, malaya mula sa magamapanghusgang mata ng lipunan. Ang natitira na lamang ay si Marco, isang binatang lalaki na puno ng nag-aalab na damdamin, at si Elara, isang babaeng matagal nang nauuhaw sa pagmamahal. Inalo siya ni Elara na maupo sa isang malambot na sofa habang siya ay napunta sa kusina. Pinano siya ni Marco. Ang bawat kilos niya ay tila isang sayaw, ang marahan niyang paggalaw, ang paraan ng pagbuhos niya ng mainit na tubig sa dalawang poslan ng tasa. Ang simpleng paghahanda ng tisaa ay naging isang ritual, isang paraan upang pakalmahin ang nagwawalang hangin sa pagitan nilang dalawa. Bumalik siya dala ang isang tray na may 2 tasa ang humahalimuya na chamomile tea. Inilapa niya ito sa mababang mesa sa kanilang pagitan at umupo sa tapat niya. Sa loob ng ilang sandali, ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang paulan sa labas at ang tunog ng kanilang pahinga. Uminom sila ng sa asak katahimikan. Ang kanilang mata ang siyang nausap, nagpapalitan ng gatanong na hindi kayang bigkasing ng kanilang labi. Sa bawat pagdampingang tasa sa kanyang labi, pinamamasdan ni Marco ang bawat detalye ng mukha ni Elara, ang kurba ng kanyang pilik mata, ang lambot ng kanyang balat sa ilalim ng ilaw, ang paraan ng bahagyang pangiti ng kanyang labi sa tuwing matatama ang kanilang mata. Salamat sa papunta. Sa wakas ay basa ni Elara sa katahimikan. Ang kanyang boses ay isang bulong. Salamat sa paanyaya, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay medyo namamaos. Tapos na ang laro. Ang kanilang pausap ay hubad na sa anumang pakukunwari. Alam nilang pareho kung bakit sila naroon. Matapos maubos ang kanilang saa, tumayo si Elara at lumapit sa isang lumang record player sa isang sulok. Pumili siyang isang plaka at maingat na inilagay ito. Isang malungkot at romantikong himig ng piano ang nagsimulang tumugtog. Pumuno sa silid at lalong napakapal sa tensyon. Lumapit siya kay Marco, na nakaupo pa rin, at inilahat ang kanyang kamay. Gusto mo bang sumaya? Tanong niya. Ang kanyang mata ay nakniningning sa isang halong kaba at pag-asa. Umilingga si Marco. Hindi po ako marunong, halos hindi marinig na sagot niya. Isang malambing na ngiti ang sumilay sa malabi ni Elara. Ako ang magtuturo sa iyo, sabi niya. At hinila niya ng marahan ang kamay ni Marco. Pinatayo siya. Sa gitna ng maluwa na sala, sa saling ng malamyos na musika, nagsimula ang kanilang sayaw. Noong una, si Marco ay naninigas. Ang kanyang hakbang ay alanganin. Ngunit si Elara ay isang mahusay na guro. Ang kanyang katawan ay malambot at sumusunod sa bawat indayong. Ipinatong niya ang kamay ni Marco sa kanyang baywang at ipinulupot ang kanyang braso sa lik nito. Ang kaibahan ng kanilang kamay ay kapansin-pansin ang magaspang na palat ni Marco laban sa makinis na balat ni Elara. Dahan-dahan,
nawala ang pakailang ni Marco. Ang kanyang katawan ay nasimulang maktiwalas sa gabay ni Elara. Ang kanilang nga katawan ay naglapit hanggang sa ang kanilang nga dibdib ay makadikit na. Ang tibo ngang kanilang nga puso ay tila nagiging isa na lamang. Naamoy ni Marco ang bangong ng buho ni Elara. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang lig. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito at ipinikit ang kanyang nga mata, hinaya ang dalhin siya ang sandali. Ang kanilang sayaw ay hindi na tungkol sa mahakbang. Ito ay naging isang pag-usap nga kaluluwa. Ang kanyang mga daliri ay marahang gumapang mula sa balikat ni Marco papunta sa bato nito. Ang kamay naman ni Marco na kanina ialanganing nakapatong sa baywang ni Elara ay ngayon ay mas humigpit, hinahaplos ang kurbo ng kanyang likod. Ang musika ay nagpatuloy, ngunit ang kanilang paksayaw ay bumagal hanggang sa sila ay nakatayo na lamang sa gitna ng silid, magkayakap, marahang umuugoy. Dahan-dahang inilayo ni Elara ang kanyang ulo mula sa balikat ni Marco at tumingala sa kanya. Ang kanyang nga mata ay malalim, isang karagatan ng emosyong matagal nang nakakulong. Ang kanyang maklabi ay bahagyang nakaawang, isang tahimik na paanyaya. At si Marco, sa wakas ay sumuko na sa agos na matagal na niyang nilalabanan ay dahan-dahang yumuko. Ang kanilang unang halik ay marahan, isang maingat na pagdampingang ngalabi, punong pagalang at pag-alinlangan. Ngunit sa sandaling iyon ang pagdidikit, isang kuryente ang dumaloy at ang paalinlangan ay napalitan ng kasiguraduhan, ang halik ay lumalim. Ang kanyang kamay ay umayak mula sa kanyang baywang patungo sa kanyang mukha, marahang hinahaplos ang kanyang piski. Ang kamay naman ni Elara ay isinukle niya sa buhok ni Marco, hinihila siya palapit. Ito ay isang halik na puno ang pananabi, isang pagpapalaya sa lahat ng tensyon na kanilang inipon saluk ng maraming linggo. Ang lasa niya ay lasang saat ng isang bagay na matamis at mapay, tulad ng kalungkutan. Nang sa wakas ay magiwalay ang kanilang nga labi, pareho silang nagahabol ng hininga, walang salitang namutawi. Tinitigan lamang nila ang isa't isa, alam na ang susunod na mangyayari. Kinuha ni Elara ang kamay ni Marco at nagsimula siyang akayin, palayo sa sala, patungo sa isang pasilyo na patungo sa kanyang silid tulugan. Ang kanyang silid tulugan ay isang santuaryo. Ang ilaw mula sa isang bedside lamp ay nagbibigay nga isang malambot at mainit na liwanag. Ang hangin ay mabango, amoy lavender. Ang kama ay malaki at malambot at sa ibabaw nito na parabang isang handok sa isang altar ay nakalata ang kulay kremang nightgown. Ang muling pagkakita rito ay napatibay sa lahat. Ito ang katuparan ng isang pantasya. Huminto sila sa gitna ng silid. Binitawan ni Elara ang kamay ni Marco at humarap sa kanya. Sa kanyang mamata, wali ng bakas ng pagiging propesora. Ang naroon na lamang ay ang hubat na pagkatao ng isang babay, puno ng paasa at pagsuko. Dahan-dahan, kinalas niya ang sintas ng kanyang itim na roba. Hindi siya nahihiya. Ang kanyang mata ay nanatiling nakatitik kay Marco, isang tinging puno ng tiwala at pagnanasa. Ang seda ay marahang dumula sa kanyang balika at bumaksa sa sahig. Naiwan siyang nakatayo sa harap niya. Ang kanyang katawan ay nababalot lamang ng manipis na liwanag. Ang pahinga ni Marco ay napigil. Siya ay isang obra maestra ng kalikasan, perpekto sa kanyang dikasakdalan. Lumapit si Marco, hindi sa paraan ng isang mananakop, kundi sa paraan ng isang deboto. Hinaplos niya ang kanyang braso, ang kanyang balikat, ang kanyang lik, na parabang minamemorya ang bawat pulgada ng kanyang balat. Elara, bulong niya. At ang pagbikas ng kanyang pangalan na walang kasamang titulo ay isang deklarasyon. Sa sandaling iyon, sila ay pantay. Ibinaba niya ang kanyang labi sa kanyang balagat, sa kanyang lig, nilalasap ang kanyang init at lasa. Ang bawat haplos, bawat halik ay isang pagsamba. Inakay niya ito patungo sa kama at doon, sa ibabaw ng malambot na kumot, ang kanilang katawan ay sa wakas ay naging isa. Ito ay hindi isang marahas na pagsasanib, kundi isang marahan at despradong pagtatakbo. Ang pagsasanib ng kanyang kabataan at ng kanyang kapaguran. Ang pagsasanib ng kanyang purong paninasa at ng kanyang kumplikadong kalungkutan. Sa gabing iyon, sa gitna ngang bumubuhos na ulan, sa lupngang isang silid na amoy lavender, natakpuan nila ang isang pansamantalang kalungan sa mga bisik ng isa't isa. Isang kanlungan mula sa kanilang makaibang mundo. Isang kanlungan mula sa kanilang mga sariling kalungkutan. Ang unang gabi sa apartment ni Elara,
ay naging simula ngang isang bagong kabanata sa kanilang mga buhay, isang kabanatang isinulat sa mga lihim na tinta at binabasa lamang sa dilim. Ang kanilang relasyon na ipinanganak mula sa kalungkutan at pagnanasa ay namulala sa loob nga mapada ng kanyang opisina at ng kanyang marangyang apartment, malayo sa mapanuring mata ngang mundo. Ang nga gabi ay naging kanila. Ang nga pribadong tutorial ay naging kanilang regular na ritual. Hihintayin ni Marco na ang buong gusali ng universidad ay mabalot ng katahimikan bago siya dahan-dahang kakatok sa pinto ni Elara. Ang pinto ay laging hindi nakalok. Sasalubungin siya ngang amoy ngang kape, minsan ay alak, at ang malambot na ilaw mula sa kanyang desk lamp. Doon, sa gitna nga libro at teorya, hinuhubad nila ang kanilang nga katauhan ang pagiging propesora at estudyante at niyayakap ang kanilang mas mapanganib na papel, ang pagiging magnanakaw nga sandali, mga mangingibig. Ang kanilang komunikasyon sa umaga ay naging isang masalimuot na sayaw ngang mapahiwatig. Ang mas simpleng text message ay nakaroon ng dobleng kahulugan. Ang isang mensahe mula kay Elara na nagsasabing, "May kailangan tayong pausapan tungkol sa iyong huling sanay sa mamaya," ay isang malinaw na paanyaya para sa isang gabi ng pagsasama. Ang sagot naman ni Marco na, "Makakasa po kayo, ma'am. Paghahandaan ko po ay isang matamis na paksang-ayon. Sa loob ngang silid-aralan, ang tensyon ay halos nahihipo. Mananatili si Elara sa kanyang formal na paugali. Tatawagin siya sa kanyang apelyido at tatanungin ng komplikadong tanong. At habang sumasagot si Marco, ang kanilang mga mata ay magtatakpo. At sa isang segundo, isang buong pag-usap ang magaganap, isang pag-usap na puno ng alaala ng nagdaang gabi at ng pangako ng susunod. Ang kanilang makalasa ay walang kamalay-malay sa kuryenteng dumadaloy sa pagitan ng 2 taong ito na para sa kanila ay isang guro at isang masipa na mag-aral lamang. Para kay Marco, ang pagiging kasama ni Elara ay isang edukasyon na hindi kayang ituro ng anumang libro. Binuksan nito ang kanyang mundo sa mabagay na dati ay sa panaginip niya lamang nararanasan. Ipinakilala siya nito sa musika ni Bahat Debussy, sa lasang red wine, sa matula ni Rilke. Ang kanilang nga gabi ay hindi lamang punong pisikal na pagnanasa. Ito ay puno rin ng malalim na usapan, ng pagpapalitan ng nga ideya at pangarap. Sa piling ni Elara, naramdaman ni Marco na siya ay nagiging isang mas kumpletong tao, isang lalaking may talino at lalim. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang siya ay tunay na nakikita, hindi bilang isang mahirap na estudyante, kundi bilang si Marco. Ngunit kasabay ng matamis na pakiramdam na ito ay ang pait ng kasalanan. Sa tuwing kasama niya ang kanyang makaibigan at kailangan niyang maksinungaling kung saan siya pupunta sa gabi, isang tini ang tumutusok sa kanyang konsensya. Sa tuwing nakakakita siyang larawan ng asawa ni Elara sa mesa nito, naalala niyang siya ay isang ahas sa paraiso ng ibang tao. Mahal niya ang lalaking unti-unti niyang natutuklasan sa piling ni Elara, ngunit kinasusuklaman niya ang kasalanang kaakibat nito. Para naman kay Elara, si Marco ay isang gamot na pampabata, isang bukal ng buhay sa kanyang tigang na mundo. Ang bawat halik, bawat haplos mula sa binata ay tila nakbabalik ng kulay sa kanyang buhay na matagal na naging abo. Nagsimula siyang maayos, hindi para sa kanyang asawa na bihirang mapansin ang nga ito, kundi para sa kanyang sarili, para sa nananabi na mga mata ni Marco, isang bagong sigla ang makikita sa kanya. Ang kanyang galektiyor ay naging mas masigla, ang kanyang ngiti ay naging mas madalas, napansin itong kanyang kasamahan sa trabaho. Mukhang maganda ang epekto sa iyong ang bakasyon ng asawa mo, Elara, biro ang isa. Ang hindi nila alam, ang dahilan ng kanyang bagong sigla ay hindi ang pag-alis ng kanyang asawa, kundi ang pagdating ng isang bago sa kanyang buhay. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ay isang anino ng takot. Ang takot na anumang oras ay maaring gumuho ang kanilang lihim na mundo. Ang bawat tunog ng telepono ay nakdudulot ng kaba. Ang bawat hindi inaasahang katok sa pinto nga, kanyang opisina sa gabi ay nakpapabilis ng tibok ngang kanyang puso. Ang panganib ay isang lason. Ngunit ito rin ang nagbibigay ng kakaibang tamis sa kanilang relasyon. Ang kanilang maninakaw na sandali ay naging isang koleksyon ng mamatingkat na alaala. Isang gabi sa kanyang opisina, habang binabasahan siya ni Marco ng isang tula, ang nga salita ay unti-unting nawala at napalitan ng mahalik. Isang hapon sa pinakatagong sulok ng library, sa pagitan ng mga estante ng mga librong nakalimutan ng ang panahon, hinila niya si Elara at hinalikan ng mabilis at mapuso.
Ang takot na may makakita sa kanila ay nakpaalak palalo sa kanilang paninasa. At may matahimik na sandali rin sa kanyang apartment kung saan sila ay nakahiga lamang makayakap na usap tungkol sa kanilang matakot at pangarap. Sa masandaling iyon, nakikita ni Marco ang tunay na Elara hubad sa kanyang talino at katayuan isang babaeng marupo at nangangailangan ng pearuga. At sa masandaling iyon, mas lalo lamang tumitibay ang kanyang pagnanais na protektahan ito. Isang gabi, pagkatapos ng isang partikular na masaya at mapusok na pagsasama sa kanyang apartment, habang si Marco ay naghahandang umalis, isang bagay ang sumira sa kanilang perpektong sandali. Tumunog ang telepono ni Elara. Isang text message mula sa kanyang asawa. Surprise. I'm cutting my trip short. My flight lands tomorrow morning. See you soon, my love. Ang ngiti sa mukha ni Elara ay biglang naglaho. Napalitan ng isang maskara ng pagkataranta ang nasalitang, "See you soon, my love," ay tila isang hatong ang kamatayan para sa kanilang lihim na mundo. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang nga mata ay puno ngang takot. At si Marco, habang nakatitik sa nanginginig na babae sa kanyang harapan, ay naramdaman ang malamig na kamay ng katotohanan na humahawa sa kanyang puso. Ang kanilang ninakaw na oras ay tapos na. Ang tunay na mundo, kasama ang lahat ng komplikasyon at sakit nito, ay nagbabalik upang singilin sila sa kanilang kasalanan. Ang paraisong kanilang itinayo sa loob ng ilang buwan ay nasa bingit ng paguho. Ang text message mula sa asawa ni Elara ay parang isang granada na sumabog sa gitna ng kanilang tahimik na paraiso. Ang init at lambing na bumabalot sa silid ilang sandali lang ang nakalipas ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakapasong lamig. Ang mukha ni Elara ay nawalan ng kulay at ang kanyang mata, na kanina ipuno ng pagnanasa, ay ngayon ay puno ng purong takot. "Kailangan mo nang umalis," bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang bawat salita ay isang punyal sa puso ni Marco. Bigla, siya ay naging isang dayuhan, isang panganib na kailangang itago, isang pagkakamaling kailangang burahin. Ang kanilang pamamaalam sa gabing iyon ay malayo sa karaniwan nilang matatamis na halik at yakap. Ito ay mabilis, halos marahas. Itinula siya ni Elara palabas ng pinto. Ang kanyang mga mata ay ligaw na tumitingin sa paligid ng pasilyo na parabang may mga aninong na mamasit. Habang naglalakad si Marco papalayo sa kondominium, papalayo sa babaeng mahal niya, naramdaman niya ang bigat ng kanyang posisyon. Hindi siya isang mangingibig, siya ay isang lihim. At ang mga lihim, sa huli, ay laging kailangang itago o tuluyang kalimutan. Ang sumunod na araw ay isang impyerno nga tahimikan. Ang telepono ni Marco ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mensahe kay Elara nga simpleng kumusta ka o nag-alala ako sa iyo ay sinasagot lamang ng malamig na hangin. Sa universidad, ang pinto ngang opisina ni Elara na dati isang bukas na paanyaya ay ngayon ay laging nakasara at nakalok. Sinubukan niyang kausapin ito pagkatapos ngang klase, ngunit mabilis itong umalis. Iniwasan ang kanyang tingin na parabang siya ay isang estranghero. Ang biglang pababago ay isang mabagal na lason sa kaluluwa ni Marco. Ang bawa araw ngang pananahimik ay isang sampal, isang paalala na ang kanilang mundo ay isang ilusyon lamang na madaling wasakin ng katotohanan. Samantala, sa loob ngang marangyang apartment, si Elara ay nabubuhay sa isang personal na kulungan. Ang pagbabalik ng kanyang asawang si Richard ay nagdala ng isang pekeng kagalakan sa tahanan. Si Richard ay ang perpektong imahe ng isang matagumpay na lalaki gwapo, mayaman, at puno nga kuwento tungkol sa kanyang tagumpay sa negosyo. Dinalhan niya si Elara ng mamahaling regalo, maalhas at beg, ang mismong nga pera na isinusumpa niya. Bawat sulok ngang apartment ay sumisigaw ang alaala ni Marco, ang sofa kung saan sila unang nausap, ang record player na tumutok ngang kanilang kanta, ang kama kung saan sila naging isa. Ngayon, ang mga alaalang iyon ay naging mga multo na nagpapahirap sa kanya at kailangan niyang ngumiti at magpanggap sa harap ngang lalaking natutulog sa kanyang tabi. "Parang may iba sa iyo, mahal," sabi ni Richard isang gabi habang naghahapunan sila. "Mas namumula ka. Mukhang maganda ang epekto sa iyo ng pag-isa." Ang salitang iyon ay isang biro para kay Richard, ngunit isang matalim na patalim para kay Elara. Ngumiti lang siya, isang ngiting hindi abot sa kanyang nga mata. Ang pag-arte, ang patuloy na pagsisinungaling,
ay unti-unting umubos sa kanya. Dahil sa hindi na matiis ang pananahimik at paalala, gumawa si Marco ang isang desperadong desisyon. Kailangan niyang makita si Elara. Kailangan niyang marinig mula sa kanya kahit ang pinakamasakit na katotohanan. Isang hapon, pagkatapos ang kanyang klase, napunta siya sa gusalingang departamento ng panitikan. Umaasang masosolo niya ito sa kanyang opisina. Habang papalapit siya, natanaw niya ang isang pamilya na figura na naglalakat sa pasilyo. Si Elara. Ang kanyang puso ay lumunda sa pananabi. Magsisimula na sana siyang maklakat palapit. Handa nang tawagin ang kanyang pangalan. Ngunit bigla siyang napahinto. Hindi nag-isa si Elara. May kasama itong isang matangkad at matipunong lalaki na naka-Amerikana. Ang braso ng lalaki ay nakaabay sa baywang ni Elara sa isang paraan na napapakita ng pagmamayari. Si Richard, ang asawa. Ang multo sa kanilang relasyon ay nakaroon ng mukha at katawan. Agad na nagtago si Marco sa isang madilim na sulok. Sa likod ng isang malaking halaman, ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol. Mula sa kanyang pinagtataguan, pinanot niya sila. Nakita niya ang pilit ng ngiti sa mga labi ni Elara habang tumatawa ito sa isang bagay na sinabi ni Richard. Nakita niya ang paraan ng patingin ni Richard sa kanya. Isang tingin puno ng pagmamahal, ngunit isang pagmamahal na tila kulang, isang pagmamahal na nakasanayan na lamang. At sa sandaling iyon, nakita ni Marco ang buong katotohanan ng kanilang sitwasyon. Nakita niya ang mundong hindi siya kailanman magiging bahagi, ang buhay na ninakaw lamang niya ng ilang sandali. Habang sila ay papalapit sa kanyang pinagtataguan, nag-angat ng tingin si Elara na parabang naramdaman niya ang kanyang presensya. Sa isang iglap, ang kanilang mata ay nagtakpo. Sa ibabaw ng balikat ng kanyang asawa, nakita ni Marco ang lahat sa mga mata ni Elara. Ang gulat, ang takot, ang isang tahimik na pakiusap na umalis na siya, na maktago, at isang pahiwatig nga lungkutan, isang mabilis na paaming ang kanilang nawalang paraiso. Ang isang segundong pagtatakpo ng kanilang mata ay parang isang kawalang hanggan. Anong tinitingnan mo, mahal? Tanong ni Richard. Napansin ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang asawa. Sinundan niya ang direksyon ng tingin nito. Sa bilis ang kidlat, nang iwas ang tingin si Marco, itinago ang kanyang sarili ng tuluyan sa likod ng halaman. Ang kanyang paghinga ay napigil, hinihintay ang pagtuklas, ang pagsabog. Ah, wala! Mabilis na sagot ni Elara. Ibinaling ang kanyang buong atensyon pabalik kay Richard. Hinawakan ang braso nito. Akala ko lang ay nakita ko ang isa sa dati kong estudyante. Namalikmata lang siguro ako. Napatuloy sila sa paglalakad papalayo kay Marco. Ang kanilang mga boses ay unti-unting humihina. Naiwan si Marco sa kanyang pinatataguan, nanginginig, ang malamig na pawis ay tumatagata sa kanyang likod. Hindi sila nahuli, ngunit ang pakiramdam ay mas malala pa. Ang panganib ay hindi na isang abstract na konsepto. Ito ay Toto at May, pangalan itong Richard. Ang kanilang pantasya ay winasa ng isang simpleng pagtatakpo sa pasilyo. Ang katotohanan, sa anyo ngang isang mapagmahal na asawa ay bumalik upang bawiin ang pag-ari nito. Habang pinagmamasdan niya ang kanilang papalayong gaanino, isang masakit na realisasyon ang tumagos sa puso ni Marco. Siya ang komplikasyon, siya ang kasalanan, at ang lahat ng kasalanan ay kailangang pabayaran. Ang tanong na lamang ay hindi na kung magtatapos ba ang kanilang relasyon, kundi kung gaano kasakit ang magiging pagwawakas nito. Ang pagtatapos sa pasilyo ay ang siyang pumunto sa huling hibla ng kanilang inakaw na paraiso. Ang takot ay naging lason na kumalat sa ugat ng kanilang relasyon. Pinatay nito ang lahat ng pagnanasa at pinalitan ng isang malamig at mapait na katotohanan. Para kay Elara, ang bawat araw ay isang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubok. Ang presensya ang kanyang asawa sa bahay ay isang paalala ang kanyang pagkakasala, at ang presensya naman ni Marco sa universidad ay isang paalala ang panganib. Upang iligtas ang sarili, pinili niyang patayin ang isa sa mga ito, at pinili niya si Marco. Ang kanyang pananahimik ay naging isang pada na mas matibay pa sa semento. Hindi na siya sumasagot sa mga text. Ang kanyang opisina ay laging nakasara. Sa klase, ang kanyang mata ay dumaraan lamang sa kanya, na parabang siya ay hangin, isang multo ngang nakaraan. Para kay Marco, ang bawat araw ay isang uri ngang torture. Ang universidad, na dati isang lugar ng pangarap at panginasa,
ay naging isang kulungan ng masasakit na alaala. Ang kanyang pag-aral ay napabayaan, ang kanyang puso ay wasak. Ang hindi niya maintindihan ay ang biglaang paglalaho ng lahat. Ang init, ang mahalik, ang mapangako lahat ba iyon ay isang kasinungalingan lamang? Pagkatapos ang ilang linggong pagtitiis, hindi na niya nakayanan. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niya ng isang tunay na pamamaalam, hindi itong malupit na katahimikan. Isang maulap na hapon, inabangan niya si Elara sa parking lot ng universidad sa isang sulok kung saan walang gaanong tao. Nang makita niya itong papalapit mag-isa, ang kanyang puso ay nagsimulang dumagundong. Elara, tawa niya. Ang paggamit sa kanyang unang pangalan ay isang desperadong pagsubok na ibalik ang kanilang nakaraan. Huminto si Elara sa paglalakad. Hindi siya lumingon agad. Nang sa wakas ay humarap siya. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Wala na ang kislap sa kanyang nga mata. Wala na ang lambing sa kanyang nga labi. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay ang Propesora Elara na una niyang nakilala malamig, malayo at hindi maabot. Ano ang kailangan mo, Marco? Tanong niya. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Kausapin mo naman ako, pakiusap ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Anong nangyari sa atin? Totoo ba ang lahat ng iyon? Tinitigan siya ni Elara. Ang kanyang nga mata ay tila salamin na hindi kayang basahin. Walang tayo, Marco. Mariin niyang sabi. At walang nangyari. Tapos na ang lahat. Iyon ang pinakamabuti para sa ating dalawa. Kalimutan mo na ako. Ang bawat salita ay isang hiwa sa puso ni Marco. Ngunit ang pinakamasakit na hiwa ay hindi pa dumarating. May kinuha si Elara mula sa kanyang mamahaling bag. Isang makapal na puting sobre. Ang parehong sobre na nag-umpisa lahat. Ito, sabi niya, iniabot ang sobre kay Marco. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Para sa pag-aral mo, isang tulong para makatapos ka. Pagkatapos nito, huwag mo na akong hahanapin pa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ni Marco ay napalitan ng isang malalim na pagkaduro, ang sobre, ang pera. Sa huli, iyon lamang pala ang halaga niya. Iyon ang halaga ng kanilang nga gabi, ng kanilang nga halik, ng kanilang nga sikreto. Ibinaba niya ang kanilang relasyon sa isang simpleng transaksyon, isang bayad pinsala para sa isang serbisyong natapos na, isang paraan upang linisin ang kanyang konsensya. Hindi kinuha ni Marco ang sobra. Sa halip, tiningnan niya si Elara sa huling pagkakataon. Sinusubukang hanapin ang babaeng minahal niya sa likod ng malamig na estrangherang ito, ngunit wala na siya ron. Umiling lang siya, isang marahan at talo ng pailing. Bago siya tumalikod at nagsimulang maklakat palayo, hindi na siya lumingon pa. Naiwan si Elara na nakatayo ron, hawa ang sobre, habang ang kulay abong kalangitan ay nagsisimulang mabuhos ng ambon. Sa linggong iyon, opisyal na nag-drop out si Marco mula sa universidad. Naglaho siya sa mundo ni Elara na kasing tahimik ng kanyang pagdating. Hindi na niya ito nakita pang muli. Ang buhay ni Elara ay bumalik sa dati. Ang kanyang asawa ay naroon, ang kanyang trabaho ay naroon, ang kanyang marangyang buhay ay naroon, ligtas na ang kanyang sikreto, panalo siya sa laro. Ngunit sa kanyang paisa, sa katahimikan ng kanyang gabi, alam niyang may nawala sa kanya na hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Ang kanyang apartment ay muling naging malamig at walang buhay. Ang katahimikan ay hindi napayapa. Ito ay puno nga multong isang binatang lalaki na minsan inagdalang ang init at buhay sa kanyang mundo. Lumipas ang nga taon. Si Elara ay tumanda, ang kanyang ganda ay unti-unting nalalanta tulad ng rosas sa kanyang mesa. Minsan, sa isang gabing umulan, tulad ng gabing nagsimula ang lahat, tatayo siya sa gitna ng kanyang sala. Ilalagay niya ang plakang minsan nilang sinayawan, pipikit siya. At sa dilim ng kanyang isipan, babalik ang lahat ang amoy ng kanyang balat, ang init ng kanyang yakap, ang pagsamba sa kanyang nga mata, ngunit hindi na siya sasayaw. Tatayo lamang siya ron, isang estatuang panghihinayang, habang ang malungkot na himig ng piano ay pumupuno sa malamig at walang lamang silit. Ang alaala ni Marco ay naging isang sugat na hindi na nagilong maganda, masakit at isang walang hanggang paalala ng kaligayahang kanyang sinilayan ngunit hindi nagawang panghawakan.